Napagpalang araw. Makinig po tayo ng paliwanag ni Direktor Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Mabuting siyang sumagot doon sa sabi ng abogado ni Jay Sosa. Sige, makinig muna tayo, kaibigan. Matututo tayo ng batas. Yan ang gusto natin. Hindi tayo para tayong mga opo, yes, puro ganun lang. Hindi, matuto tayo. Ako gusto ko matuto. Ay, matanda na ako pero nagkakaroon ako ng matinding pagnanasa na matuto pa. Para malaman natin yung mga dapat natin gawin habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Okay, makinig po tayo. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating mamamahayag na si Jay Sonza dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinilbihan ng arrest warrant si Sonza sa kanyang bahay sa Quezon City. Ang kanyang kaso, unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Nakadetain na ngayon si Sonza sa NBI headquarters sa Pasay. Plano naman ng kanyang kampo na questionin sa korte ang warrant. Non-bailable daw kasi ito kahit may tuturing umanong maliit na kaso lang ang unlawful publication. Our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. I-question din namin ang jurisdiction ng RTC ng Pasay, bakit dito final? Para sagutin yan, magkasama po natin NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Isang magandang tanghali po. Salamat po sa invitasyon. Director, nasaan na po si Jay Sonza ngayon at kumpirmado po ba nga na talagang walang fiyansa? Well, unang-una, nasa detention facility po siya ng National Bureau of Investigation. Maayos po ang kanyang kalagayan. Katunayan, nung siya po ay nagre-reklamo ng kapukapusan ng paghinga dahil sa asthma, ay kaagad po kami tumawag ng medical personnel to attend to him. At kung nahihirapan siya maglakad, ay nag-provide po kami ng wheelchair para hindi po siya maglakad na. At yun po pag-arrest sa kanya ay batay po sa warrant of arrest na issue po ng Regional Trial Court ng Pasay City po. Opo. So, nasa maayos po siya na yung estado ng kanyang kalusugan. Opo. Tama po. Opo. Kini-question ng kampo niya ang warrant at sinasabing minimal offense lamang po ito, Director Matibag. Ano po ang basihan ng NBI para sabihin hindi ito simpleng minimal offense kundi isang mabigat na kaso? Hindi po kami ang magsasabi nun. Tama po yung sinabi ng abogado na tataling nila sa korte, dudulog nila. At kami naman po ay rumaksyon lamang batay po sa mandatong ibinigay po ng Regional Trial Court ng Pasay. Ang nangyari lang nga po dito, nung siya na-arresto, holiday po today, tapos Sabado at Linggo. At ang korte po ay sa Lunes, magre-return po kami ng warrant of service sa korte. At sila naman po, kung ano i-file nila, ay karapatan po ng akusado yun na magtanong sa korte kung ano po yung dapat na mag-isunod na hakbang. Ano po mismo yung nilalaman ng mga post niya tungkol po sa kalusugan ni PBBM na ginamit pong ebidensya at basihan para po siya maaresto? Ito po ay dinatnan ko na, no? January po ito ay at ito po ay kaso na tungkol doon sa pagpapakalat ng maling medical bulletin tungkol sa ating Pangulo po. So dalawang kaso po yan, yung violation ng revised penal code, Article 154, at yun nga pong unlawful publication na yan sa 154, at yun pong cyber libel, base naman po sa anti-cyber law po. Sa investigasyon po ninyo, siya lang po ba ito o may mas malawak na grupo na nagkakalat po o nagkalat ng ganitong impormasyon? May iba nilang personal na kinasuhan at ngayon po, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-monitor natin kung sino pa po yung mga gumagawa po ng kamalian ito at ang NBI po ay sila po magkakaso. Meron lang pong binanggit na yung abogado na bakit daw sa Pinasay Pinal, walang jurisdiction. Ang naghain po ng kaso ay ang National Bureau of Investigation at ang office po ng NBI ay nasa Pasay City po. May iba
pa po ba kayong tinutugis kaugnay nito? At sa puntong ito, may mas pinaigting na rin ho ba na hakbang ang NBI laban nga sa mga nagkakalat po ng fake news? Well, wala pa pong na-issue ibang warrant. May iba pa po kaming pinailan pero wala pa lumalabas na warrant. Doon naman po sa mga ibang nagpapakalat, meron po kami ilang personalidad din na ipinadala na po ng Sabina para investigahan po namin. Ang akin lang nga po may papayo, sana maging maningat po tayo sa ating mga ikinakalat sa social media. At sana naman po, walang mas malalim na hangarin na sirain at sirahan po ang ating gobyerno at ang ating po Pangulo. Yung pong sinasabihan yung may ilang personalidad na rin po kayong pinadalhan ng notice ay ito po may kinalaman pa rin doon sa pagpapakalat sa maling estado po ng kalusugan ni PBBM? Tama po yan. Meron po nagkakalat na may HIV, saka yung picture po na kanila pong ginagawa ng AI, nakala mo ay talagang malutang-malutang yung sakit. Yan po lahat tayo iniimbestigahan po ng National Bureau of Investigation. Ilang personalidad pa po ito, Director? Sino-sino ho ito? Pwede bang bigyan nyo kami ng ilang pampangalan? Ay pagkatapos po ng investigasyon at amin na po may file, yun din po yung time to divulge kung sino po yung mga yon. Pero sa ngayon po, may mga lumalabas na personalidad, yan po ay kung napabatay po sa sapi ng pinadala namin. Ano po. Ayan niyo po, at pagka maaari na po namin official na ipahayag, ibibigay po namin yung pahayag po. Lipat naman po ako sa issue ng mga pagbabanta sa Pangulo. Director, may lead na raw kayo na posibleng galing sa security group, PVP Sara, yung kinuntratang hitman? Well, kasama po sa inimbestigahan at tinitingnan po natin yan. Pero gaya po ng sinasabi ko, yung mga ganyan po kasing detalye, we rather keep it po na po sa investigation level namin dahil ayaw naman po namin masunog yung ating pong mga data sources. Tayo naman po yung efforts ng NBI kung hindi po ito magkakaroon ng patuparan po sa ating pong investigation. So far po doon sa nakukuha ng detalye, informasyon dito po sa sinasagawang investigasyon ay masasabi po ba natin na malakas o malaki na o malakas na yung ebidensya na nakakalat nyo at this point? Medyo may mga na-narrow down na po namin sa ilang individuals at yung po yung sinusunod na namin sinusurveillance. Malaki na po yung itinakbo, yung progreso po ng investigation po. So masasabi po natin direct evidence na po ito o lead pa lamang talaga? Lead po ito na maaaring po mag-positive dahil tuturin po na direct evidence. Kasi po ngayon, pag mayroon po tayong mga kasong kailangan isang pa, mayroon pong ilabas na memorandum circular number 20 ng DOJ na kailangan po ay ang yung quantum of proof is na tinatawag is reasonable certainty of conviction po. Sinasabi po ng kampo ng Vice Presidente na spliced at curated po yung mga videos na inilabas ng NBI at kulang sa kabuuang konteksto. Ano po ang inyong reaksyon on this? Hindi po naman ganun kasi napanood naman po natin lahat yung video. Ang nangyari lang po dito, kung ano yung specific do sa testimonya, yun po yung inilabas. Sana nga po kung dumalo si Vice President, di sila po yung mag-dispute at sabihin na curated. Ang mahirap po sa social media, sa media sinasabi na mislight, curated, easy na, madali pong sabihin yung ganyan, pero yung pruweba naman po yan, tayo po lahat napanood natin yung 2 oras at kalahati na video na yan eh. Yung pong live niya, napanood natin. Doon po nang galing yan. Alam niyo po, Mong Jerry, marami sa kababayan nagsasabi na nung ako naging director, nagkakaso na, naging ganyan na. Sa totoo po, dinatnan ko na po yan eh. May affidavit of investigation po, yung mga nag-investiga. Wala po tayong binago dyan. Walang binawas, walang dinagdag, walang pinalitan. Kung ano po yung dinatnan natin ibigay sa hindi po yung ating ipresenta sa impeachment hearing na Committee on Justice ng Kongreso, at sa hindi po yung nakahain na reklamo sa Department of Justice. Director Matibag, nabanggit po ng NBI sa mga nakaraang pagdinig na may impormasyon na sinubukang dalawin ni VP Sara si Ramil Madriaga sa detention facility. Batay sa investigasyon nyo, may matibay na ba na ebidensya talagang may ugnayan po sila at na-verify po ba ito sa mga records ng kulungan?
Meron pong report sa amin na yan, ginawan po ng report na official report ng NBI yan, na sinubukang dalawin, subalit si Ginoma Rabin Madriaga ayaw magpagkita. Kaya ang dinalaw niya po ay si Arnie Perez po. Dahil parehas po ng lugar na pinagkukulungan si Arnie Perez at si Rabin Madriaga. Katunayan, ang report po sa amin yan, 2 beses na bumalik doon si Vice President Sara, kasama yung si Yusek Joyce dapat na siya po yung isa sa mga companions ng ating Vice President na punta dyan. At kinuhaan naman po namin ng salaysay yung mga concerned individuals at meron pong official report na maaaring ilabas po yan sa tamang panahon po kasi nga, yun naman po sa Committee on Justice ay determination ng probable cause ang actual po na trial niyan ay doon po sa Senado kung umabot po doon. Klaruhin ko lamang po, Director Matibag, so ang sinasabi niyo po, matibay ang ebidensya na talaga ang pagpunta doon ni VP Sara ay si Madriaga po talaga ang pakay. Base po sa aming pagsasaliksik sa pag-imbestiga, yun po yung lumalabas po. So ano pong mga ebidensya na ipapakita po natin or ilalabas natin eventually na talagang magpapatunay na yung kanyang pagbisita ay dapat kay Madriaga but napunta lamang kay dating Congressman Teves? Like may CCTV po ba yan? Ma'am Sheryl, dahil pasensya na po, Ma'am Sheryl, yung tanong po niya na yan, baka po dapat hintayin natin na dumating po doon sa trial para po ilabas natin. Ano po. Okay. Pero sabi niyo po, meron po naman ito. Apo. you said you have actual evidence and also statements. Apo. Yes po. Meron po. Apo. Okay, Director, ito po, puntahan ko lamang din po itong issue ng human trafficking. Kasama na raw si former Congressman Mike Defensor sa mga kakasuhan po ng NBI. Ano po yung direktang kaugnayan niya sa operasyon dito sa niraid na establishmento? Ano po yan marami pong dokumentong lumabas. Yung pong aming mga kinasuhan nung pagkatapos ng raid, yun po yung sinabi nga, meron pong reasonable certainty of conviction po na sinasabi. Ano doon na po yung mga yun, kumbaga pasok na po doon sa Miranda Circular. Yung pong sinasabi si Mike Defensor, nung amin pong malalim na inimbestigahan, yung mga dokumento pong lumalabas, interlocking owners and directors po, yung pong sinatawag na innovative, Cliff Point Square, Cliff Point Development Corporation na may-ari ng Cliff Point Square, Sirin, at saka po yung Chicago. Ilang kumpanya po yan na magkakapunik na ang aming po investigasyon ay magkakasama at magkakilala po sila at alam ang nangyayari doon po sa Chicago Lake. At dito po sa mga nabanggit yung mga kumpanya, kumbaga konektado po si former Congressman Defensor sa lahat po? Sa totoo po, siya po ang may majority control po. Ang pamilya po niya. May iba pa po bang mga personalidad na posibleng madawit po sa kasong ito? Meron po. At yan naman po, baka sa susunod na mga araw ay kami na po ilalabas. Bakit hindi pa po natin nilalabas? Mas hinahanap pa po yung stronger ties? Alam ko po, ma'am. Ma'am, alam ko po yung intention sa video po na salita. Pero kami po, may sinusundan po kami protocol at batas po na hanggang hindi po nakalagas talaga, hindi po namin ibibigay yung po mga identity po. Opo, that's very clear naman po, Director Matibag. Panghuli na lang po, Director Matibag, dito sa tatlong kasong ito, fake news, umano'y pagbabanta at human trafficking, ano po ang mensahe ng NBI sa publiko pagdating sa pananagutan, lalo na sa mga may impluensya? Alam niyo po, tama naman, lahat naman po tayo, may karapatan magsalita, magkritiko, kung sa tingin po natin tama, democratic country po tayo. Pero paalala ko lang po, maging maingat tayo na kung ang ating po pag-exercise ng ating karapatan na magsalita, may katumbas din po na responsibilidad na naahin sa batas. Kaya maging maingat po tayo sapagkat maaaring baka illegal na yung ginagawa natin, baka gustuhan natin po na magsalita, nakala natin absolute yung karapatan natin na magsalita. Muli, ano po ang paalala natin para lalo na sa mga kababayan natin, sa mga Pinoy na aktibo, very active sa social media. Ito, paalalahanan natin, baka hindi pa masyado naiintindihan, kailan nagiging krimen ang isang post. Ang isang pananalita po ay kung baka kasira na at meron na pong malalim, mahal pa lupang pagbabanta sa isang individual, sino man ito,
papasok na po ito sa ibang dimension at magiging krimen na po ito. Na ito po ang binabantayan at iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Maraming salamat po sa inyong oras. NBI Director Melvin Matibag. So, magbasa tayo ng Biblia. Kaya ng ating naging kaugalian. Amen, Bible. Alam niyo po, magandang nilalaki pa natin ang talata ng Biblia. Ano, yung mga nangyayari. Para wala tayong sabihin natin di tayo pumapanig sa isa't isa. No political color. Yan ha. Inaresto si Jason sa si Madriaga, tinanong si Madriaga, ni Cheryl at si Mike Defensor. Yung sinabing splice, nangyari yon sa kapon sa Kongreso, nando si Director Matibag. Ang nilabas lang kasi nila yung actual na nagmura si sa ni VP Sara at pinagsabihan papatay sila kung si papatayin. Kumbaga yan parang ganyan. Tapos sumingit ngayon itong kongresista si Paulo Marcoleta Marcoleta, yung anak ni Senador Marcoleta, si Rodante, na member po sila ng Iglesia ni Cristo. Kahit hindi po siya member ng justice system ng Kongreso, pinababayaan sumasali. Pero ang aking napapansin sa kanya, kada pumapasok siya, pag siya na nagsasalita, ang tingin ko sa kanya, panggulo lang siya. Panggulo. Kaya lagi nga siya nasusupalpal. Yan, lagi lang siyang nasusupalpal. Yung, kung ako yun, di na ako pupunta ron, nakakaya. Naalala ko yung tatay niya noon, kongresista rin, na 19th Congress. Alam niyo po ba si J. Tariela, yung Philippine Coast Guard na tagapagsalita? Gusto niya kasing ma-contempt yun eh. Gusto niya i-contempt. Pero, ang estilo kasi ni Marcoleta, ni Rodante, napapasin ko, pagka gusto niya magpa-contempt, gusto niya umingi sila ng tawad sa kanya. Pero hindi humingi ng tawad si J. Tariela. Manapa, sinabi niya, bakit mo ako minura? Palamura pala si Rodante Marcoleta ng Iglesia ni Cristo. Tinawagan mo ako pagkatapos minura mo ako, sabi niya. Pagkatapos gusto mo kapiyan kita, sabi niya. Pero nabulgar siya. Palamura pala siya. Hindi makakibo siya Lumayas siya. Ngayon, nangyari na naman, sa isang tagpo, yung mga vlogger, pinatawag. Ang gusto niya namang ipakontempt, ito si Kabunyog. Estilo niya, pahingi muna ng dispensa. Hindi rin humingi ng dispensa, itong si Kabunyog. Opinyon ko ito, sabi niya. Pinagsalita pa niya hindi magaganda si panglalahit pala, panlalahit. Kasi profesor yun si Atty. Kabunyog Nagtuturo siya, law. Political law. Ayun, nasabi niya, hindi ako hihingi ng sa iyo, dispensa. Yan. Tapos nagharap siya ng babarkada sa kanya para i-contempt. Alam niyo po ba, nung 19th Congress pala, hindi kasali. Doon sa mga nag-iimbestiga yan, sumasaw-saw lang pala. Kaya binutatanan naman siya. Nakakaya sila. Itong anak niya ngayon, ang kongresista, nakakaya rin, nagsasabog na. Anong sinasabog niya? Panggulo. Okay? Ayon sa Biblia, Roma 13:1, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaan umiiral. 2. Kaya nga, ang
kumakalabas sa pamahalaan ay lumalabas sa itinalaga ng Diyos sa siya'y nararapat sa parusa. 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa ng lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa pamahalaan ay sa namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihan magparusa. Tuloy. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Yan. 5. Kaya dapat nga kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong buti. Yan palang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Itinalaga pala ng Diyos yan. Siya'y lingkod ng Diyos. Kaya lahat ng gumagawa ng masama, matakot kayo. Siyempre, bilang presidente, meron siyang pulis, Philippine National Police, meron siyang NBI. Kapag kumilos yan, ay sa mandato ng batas sa kanila, wala kayong magagawa. Si Jay Sosa, inaresto. Ngayon, kay Mike Defensor, yan. Ngayon, kasali na yung pangalan niya sa kakasuhan. Parang pelikula si Mike, sabi niya, wag na. Ako na lang, wag nang idamay ang pamilya ko para ako nanood ng pelikula. Ngayon, BP Sara. Mula kay BP hanggang sa pangkaraniwang tao sa lipunan, dapat magpasakop sa gobyerno. Itong Vice Presidente, hindi nagpapasakop kay Bongbong kay Pangulong Bongbong. Pinagtatangka niya pang patayin. Yung kapatid niya si Baste, ganun din. Pinagtatangka putulin ng ulo. Ngayon, under investigation ng NBI yun. Huwag kayong mag-alala. Baka bukas makalawa, meron na rin siyang warrant of arrest. Tingnan nga natin ang tapang ni Baste kung anong mangyayari. Sige. By the way, kung nga pala yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, lagi niyo pong tatandahan yung babala ng Diyos. Ang Pangulo ay lingkod ng Diyos. Ngayon, si Pangulong Marcos, hindi naman po nakakataas sa atin. Ayon po sa konstitusyon, lahat tayo. Mula sa presidente, kung may pagkakamali, pwede rin po siyang husgahan ng hukuman. Gaya ng nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tandaan niyo po yan. Kung yung nasa mataas ay pwedeng kasuhan, kayo pa kayang mga pangkaraniwan lamang. Huwag niyo pong gamitin ang inyong lakas, ang inyong talino sa walang kabuluhan. Kapag nakakasira na, sabi nga ni Tony Matibag, nagiging krimen na yan, kaibigan. Lagi po kayong manalangin, humiling tayo sa Diyos, tatulungan ang ating bansa upang manatili ang kapayapaan sa kabila ng hirap na dinaranas ng bawat bansa dahil po sa krisis sa langis. Ang kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. Sana po merong naiwan sa inyo. Kayo.